Away ninyo si Pangulong Duterte. Ito na nga, inilabas ni Pangulong Duterte. Ito ang labanan ninyo. Dito tayo magsama-sama. Kaliwat kanan na nga ang panawagan ng karamihan na ma-impeach si PBBM sa posisyon nito. Sa isang post ng isang Facebook page na si Optic Politics ay dito punto por punto na binusisi at ipinaliwanag kung bakit nararapat lamang na tumindig ang bawat Pilipino at ipaglaban ang bansa laban sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa bayan. Sabi pa nito sa kanyang post, "A shocking anomaly in the 2025 national budget has been exposed, a glaring contradiction that puts our democracy on the brink of distrust. The General Appropriations Act, GAA, which serves as the foundation for government spending, has already been signed by the President. However, Congressman Isidro Ungab revealed a disturbing truth. The bicameral conference report contains blank and incomplete details. Public funds are at stake, and this isn't just negligence, it could very well be a crime. Blank sections in the budget, a clear violation. The bicameral conference committee, tasked with reconciling the Senate and House versions of the budget, is supposed to ensure clarity, completeness, and order in every detail of the national budget. So how is it possible for blanks to exist? Why does it seem like public funds have turned into a game of hocus pocus? According to former President Rodrigo Duterte, this isn't just a technical issue, it's a blatant crime. Signing a document with missing information amounts to falsification of public documents and a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Who is behind this anomaly? Why was it approved? Most importantly, how was this allowed to reach the President's desk for his signature? His warning is bold but justified. According to him, the military and police will not let public funds be abused in this way. Legislators who signed off on an incomplete and anomalous budget must face the law and be held accountable. Samantala, nanawagan naman ang mga mamamayan na aksyonan na ng ombudsman ang nasabing issue sa lalong pinakamadaling panahon habang maaga pa. Dapat raw malaman kung sino ang mga pumirma at ang may pakana nito kung bakit pumayag sila na permahan ito ni PBBM kahit alam naman nilang hindi pa kompleto ang national budget. Po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng tinatawag na enrolled bill o yung ating pong 2025 budget. Makikita nyo po rito, may mga blanco. Basahin ko lang po . Halimbawa po, yung after the acronym NIA, delete the amount in figures. Burahin daw po yung figures ng 74 billion 570 million 743,000 pesos at palitan ng blanco. Blanco. 74 billion pinabubura at pinapapalitan ng halagang blanco. Tama po si Pangulong Duterte nung sinabi niya na hindi ito pwede, hindi ito naaayon sa saligang batas. This is an abandonment of a sacred duty and constitutional duty of our lawmakers na bantayan ang hanggang sa isang sentimong pera nating mga Pilipino. Ito po, hindi na nila maitatanggi ito. Nakikita po niyo yung mga pirma. Pirmado po ito ng mga senador at kongresistang bahagi ng Vice-Cam. Ito po yan. At wala hong matibay at magiging legal na paliwanag dito kung bakit ito blanco. Sapagkat nung ito po ay pinirmahan na, meaning ratified na po ito ng contingent ng Senado at ratified na po ito ng contingent ng House of Representatives, ito na po yung tinatawag na enrolled bill. Magtataka ngayon ng sambayan ng Pilipino. Ang ating pong budget ngayong 2025 ay 6.32 trillion. Ito po ay pinirmahan ni Bongbong Marcos noong December 30, 2024. Ito po ay 2 weeks ago lamang. Paano ka nagkaroon ng 6.32 trillion pesos na figure bilang ating budget? Panay blanco. Pipilitin ko pong ipaliwanag ito sa pinakasimpleng pamamaraan na kaya ko Yung budget po kasi maraming natatakot dito. Akala nila napakahirap, napakasalimuot. Hindi po. Ginagago na po tayo mga Pilipino.
tayo po'y patuloy na binubudol. Ang budget po for 2024 ay 6.32 trillion pesos. Paano sila nagkaroon o how did they arrive at 6.32 trillion pesos budget and figure? Ang dami dito na nakita ni Congressman Sid Ungab na mga blanco. Base sa kanyang initial na pagsasaliksik, 11 item lamang po yung blanco. Pero marami pa. Ito pa lamang ang kanyang ibinibigay at napapakita sapagkat ang budget po natin ay around 222 pages yata, more or less. So balik po tayo sa budget. Bakit po mahalagang nakikita nyo itong in-expose ni Pangulong Duterte? Sapagkat ito na po ang budget ng Pilipinas. Blanco. Tapos ang pinirmahan ni Bongbong Marcos ay 6.32 trillion pesos. Paano siya napunta sa 6.32 trillion pesos kung napakaraming blanco? Halimbawa, mga kababayan, habang kayo po'y naghapunan, samahan ko kayo. Pasimplihin natin itong diskusyon sa budget. Tanungin po ninyo ang inyong anak, kung meron po kayong anak na elementary ha, tanungin po ninyo siya. 1 plus 1, sasagutin po kayo nun. Sigurado yan, tiyak yan, 2. Dahil 1 plus 1 ay talagang 2. Pahirapin po natin para masubukan ninyo yung galing ng anak ninyo sa math. Tanong nyo po sa anak nyo, 2 plus 2, sasagutin po kayo, pihado yan, nakakatiyak din po ako, 4. Tama na naman. Gawin nating mas mahirap. Tanungin po ninyo yung anak nyo, 3 plus blank. Yan po ang tanong nyo sa anak nyo. Pagalitan ninyo pag hindi niya kayo sumagot. 3 plus blank equals ilan? Yun ho ang naging resulta nitong pangbubudol ng vice cam. Tanungin po ninyo mga kababayan, ganito po kasimple ang aking pagpapaliwanag dito sa mga blankong ito. 3 plus blank, ito po ang ginawa ng Bongbong Marcos administration. Ito po ang ginawa ng mga mambabatas. 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Ganun po kagagaling at henyo sa mathematics ang ating mga mambabatas. Yung blanco na lalagyan nila ng final amount. Pero mas magaling ang ating Pangulo dahil sa kabila ng blankong ito, napirmahan niya, pinirmahan niya, alam niyang kulang 6.32 trillion pesos ang ating budget ngayong 2025. Kaya Jocelyn Grefalda, mabulok sana sa kulungan lahat ng mandarambong. Jocelyn, hindi na natin bubulukin. Bilang senador ninyo, ibabalik ko ang death penalty. Huwag na natin silang bulukin sa selda. Ating ibalik ang death penalty sa lahat ng mga mandarambong sa gobyerno. Si Ellen, tama po kayo, Ellen. Ipa-impeach na yung BBM na yan. Sobra na. Balikan po natin yung impeachment. Meron pong mga kumikilos na impeach. Sara, asan kayo ngayon? Pinakitaan kayo ng ebidensya. Blanco. Blank check ang ibinigay ng mambabatas kay Bongbong Marcos pagdating sa 2025 budget. Ito ang dapat nyong pagralihan. Dito kayo dapat sumisigaw ng impeach. Ito ang dapat i-impeach. Ito ang ka-impeach. Yung mga nagrally kahapon at yung magrarally sa darating na araw daw dyan sa simbahan dyan sa EDSA. Asan kayo ngayon? Tahimik kayo. Ito tahasang pangbubudol. Ito dapat ang sinisigaw ninyo. Impeach Bongbong sapagkat ito ay culpable violation of the Constitution. Meaning, alam niyang illegal yung kanyang pinirmahan, pero pinirmahan pa rin niya. Ito ngayon dapat ang sinisigaw ninyo. Kung ang puso ninyo talaga ay para sa mamamayang Pilipino, pinakita na ni Pangulong Duterte yung pinakamatibay na ebidensya na araw-araw binubudol tayo ng Marcos administration. Ito ang labanan ninyo, hindi yung political persecution na tinutulak ninyo. Ulitin ko, yung mga gagawa po ng kilos protesta na i-impeach daw si Inday Sara Duterte, ito po ang labanan ninyo. Blanco po yung ating budget, bilyong piso ang allocation, blanco. Tanong po ninyo, yung mga magrarally, kahit tanungin ko kayo ngayon, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4,
4 plus blank ilan? Baka pareho na lang din po kayo ng member ng Vice-Cam. Mag-iimbento na lang kayo doon sa katanungang 4 plus blank, kayo na hong bahala maglagay kung magkakanong gusto ninyo. Ganyan po kasalaula ang budget process na pinagdaanan at ginawa ng ating mga tiwaling mambabatas noong nakaraang taon na nagresulta sa 6.32 trillion pesos yan constitutional budget natin ngayong 2025. Kay Goto, grabe, talamak korupsyon ngayon, tapos ang iba dyan, bulag-bulagan na lang pag tinatapalan ng pera. Marami pong ganyan. Kaya Goto, ang sinasabi ko nga doon sa mga magrarally di umano dyan sa EDSA Shrine sa mga darating na araw, ito ang isigaw ninyo. Ito ang kundanahin ninyo. Bilyong-bilyong piso ng pera nating mga Pilipino ninanakaw lamang. Naggagawa sila ng isang blankong Vice-Cam committee report na nagiging pundasyon ng ating taunang budget. Ito labanan ninyo, hindi yung political persecution, hindi yung inaaway ninyo si Pangulong Duterte. Ito na nga, inilabas ni Pangulong Duterte. Ito ang labanan ninyo. Dito tayo magsama-sama. Kay Gabriel Dubois,